Okay, dumako na po tayo dito mga kababayan sa nangyari pong impeachment. I'd like to elaborate the situation yesterday because the impeachment proceeding and the impeachment trial yesterday seems to be a real joke. Because in the first place, how can this Gina Acosta cannot even interact in the Tagalog language, wherein the Tagalog language is universal in our country. Aray ko. Okay? Gina Acosta seems to be acting that she is an idiot. She cannot understand Tagalog. Are you sure about that? You're from the Philippines, you're a Filipino, and Tagalog is the universal language that we spoke here. Okay, pakinggan natin. Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Oh, Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po. may tanong dito. Will you please elaborate what's the event yesterday in Senate Court? The event yesterday is an impeachment trial. Okay? Wherein Gina Acosta is a hostile witness. Do you know the meaning of hostile witness, Ma'am Lynn Zamori and Hernandez? And do you know the hostile witness is, to cut the explanation very, very short, hostile witness is a witness which is allied with the defense. For example, you are the witness of the prosecution, but you are not in the favor of the prosecution. You're in favor in the defense or in the what they call this, in Sara Duterte side. That's the meaning of hostile witness. Okay? Aray ko. Aray ko. Okay? Shout out Ma'am Eva Punsalan, Ma'am Raquel. Shout out, Corazon Cruz. Noong November. Tagalog naman po. And of course, hostile is like that, hostile witness. And Sara Duterte is hostess. Aray ko. Okay? Gina Acosta, hostile. Sara Duterte, hostess. Okay? Aray ko. Sagot niya. Ang tanong po sa kanya Oh! ni Congressman Luistro. Oh! Payment of incentive 11 po. Would you know whether this amount would total 120 exactly? Yes, ma'am. Oh. Total ko po yan, ma'am. 120 million po. Oh. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Tingnan mo. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Oh, kita mo? Tinatarantado tayo! Diba? Tinatarantado po ang taong bayan. Ganyan po ang gusto nila. Palabasin. Delaying tactics. Diba? Oh, tapos ingat na ingat, baka ma-hospital na naman ang pusang inang Gina Acosta. Aray ko. Oh,
Kaya anong sabi ni Idol Rapi? Erwin, tumayo ka. Sabi mo magtagalog yan, kundi tatawagin ko si Odette tsaka si Chari. Odette, Chari! Ipalaya na! Aray ko. Gigil na gigil po kahapon si Idol Rapi Tulpo, kaya pinatayo niya si Erwin Tulpo. Ano po sinabi niya kay Erwin? Tol, asikasuhin mo yan. Kundi, papatawag ko si Odette Chari. Bakit, Tol? Ano pa? Ha? Ano problema, Tol? Nagtatagalog yan, Tol. Nagtatagalog yan. Nagpapanggap yan. Ganun ba? Tingnan mo yung script. Papanggap yan, Tol. Ganun, sige, Tol. Oh. Sabi ni Erwin, tinatarantado na tayo nito eh. Nagtatagalog to eh. Ha? Ha? Gusto nga, sabi pa nga ni Idol Rapi, ano yun mo yan, Erwin? Kundi papa-DNA test ko yan. Ha? Papa-DNA test ko. Tignan natin kung di Pilipino yung hayop na yan. Ipapa-DNA test dapat ni Idol Rapi. Kaso napigilan ni Utol Erwin. Kasi, tol, wag na, tol. Ako na bahala dito. Pero yun naman po, tayo naman po lahat Pilipino eh. Kahit nasa Bisaya kayo, maiintindihan nyo yung Tagalog. Simula nung maliit kayo, alam nyo yung Tagalog. Pusang ina naman, oh. Imposible naman yun. Kaso, intindi po talaga. Biro nyo po, SDO siya, ang laki ng sweldo. Tama si Corazon. Tapos, taka sa Tagalog. King inan yan. Sorry sa word. Ang tanga mo sa Tagalog, laki ng sweldo mo. Oh. Dapat magkaroon tayo ng amyenda ngayon yan sa batas na ang mga kinukuha pong clerk ng isang cabinet official, cabinet official, or government official, marunong magtagalog, kailangan ganun pa. Putik. Tawag na tawag yung Malacanang, mamaya na po. Hoy, Ma'am Nisha Yunor, maraming salamat po, Ma'am Nisha Yunor, para sa baha. Oh. Grabe naman, salamat po, Kaya kita nyo po, habang yan po ay pipilay-pilay, akalain nyo, nakapagpalipad pa. Maraming salamat, Ma'am Nisha Yunor, sana po magaling na yung mga semento nyo. Ma'am Nisha, pagaling kayo, kasi alam mo, nagigilty ako kasi dahil po sa akin yan eh. Dahil po sa akin. Kasi nung nakita niyo po yung notification, inuulit ko, nakita niyo yung notification, agad-agad po siyang tumakbo. Papunta po sa cellphone niya, bumalibag po siya. Tugtugtugtugtug. Nag-pop up po yun. Kakamping po yan, Kakamping po yan si Ma'am Nisha Leonor, pero mahal na mahal tayo. Di ba? Kakamping po yan. Shout out, Mami. Nakita niya, nakalive ako, ang layo nun siya, nabalentong, tugudugudugudugdug. Napakanta na lang siya lang, haru, 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 pilay ako. Aray ko. Pakante, haru, haru. Yun, pilay. Pagaling ka, Mami, Simentado yan eh. Sosyal, simentado. Sosyal. Iron Man yan. Iron Man. Sosyal. May pakabit ka na rin dito, yung meron dito para, dito, para may projector ka. Para Iron Man talaga dito. Di ba nakaganon ka na? Para pag nakalive ako, lalabas na lang. Parang projector. Diba? Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Mga Hapon, mga Chinese. I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya. Sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya.
abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Oh, kita mo na? Ito po, Oh. sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot mo yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Tignan mo, nagtatagalog. Gina Acosta, tigil-tigilan mo kami, pusang ina mo, ha? Ha? Aray ko. Gina Acosta, tigil-tigilan mo kami, pusang ina ka, ha? Tagalog, eh, dapat talaga iwalay na yung Davao, leche kayo. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet, mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Dapat oy, Ma'am Gina Chavez Bonifacio, maraming salamat po. Yan, shoutout po, Ma'am Gina Chavez Bonifacio, maraming salamat po. Honesto, shoutout, sino pa yung mabol dyan? Jajak, Heidi, Daktala, Ma'am Jo. Ayan, layasan, lumayas muna kayo dito. Sino ba? Mark Rivera. Oh, layas. Aray ko. Dapat po talaga iwalay yung dibaw, eh. Putik, hindi kayo marunong magtagalog! Ha? Imuwalay na kayo, Davao! Imuwalay na kayo! Doon kayo sa ibang multiverse, parang Marvel, Doomsday. Dumito po tayo. Ito naman po, isa-isa. Noong November 25, 2024, Oh, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, oh, sinabi nyo dun, oh, please show the TSN, oh. that's right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? CSO officer, Your Honor. Colonel La Chica. La Chica. Oh, patay. To quote, sinabi mo dun, you called him and you told him na eto na yung ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential fund. Oh, Ma'am, yari. question. Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Congress? Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel La Chica. The question is, why did you have to call Colonel La Chica? Oh, ito po ang tanong diyan. Bakit sila Chika ang tinawagan? Mga kababayan, eto na. Dito na po lumalabas ang pagnanakaw ni Sara Duterte. Aray ko. Eto na. Ayan na po yung pagnanakaw ni Sara Duterte. Nyolo, ba't pagnanakaw? Bakit niya po tatawagan sila Chika? Security po yon, mga kababayan. Sila Chika po ay isang tigabantay lang. In short, security guard ni Sara Duterte. Ha? Security guard lang po. Head ng security guard ni Sara Duterte, BPSPG. Bakit mo ipagkakatiwala ang 125 million kay La Chica? Bakit mo pagkakatiwala? Bakit? Kasi nga, nanakawin na po ni Sara Duterte. Kaya nga po, eto po mga kababayan, paano po ba sinagawa ang pagnanakaw? Makinig maigi. Ganito. Ayon sa statement, noong nasa Congress pa, pagka-withdraw ni Gina Acosta, binigay kay La Chica. Anong inabot? Inabutan lang daw ng
accomplishment kagad. Diba? Tama? Pagkabigay ng pera, inabutan ng accomplishment, tapos na daw kagad. Diba? Paano matatapos? Ha? Paano matatapos po kagad ang confidential funds? Mga kababayan, mga karayuma, ang confidential funds po or purchase of information, himay-himay natin, mga kababayan. For example, sa isang lugar, ngayon, halimbawa sa Makati, may inoobserbahan po sila Sara dyan, na mga NPA, sabihin po natin. Ano mong gagawin po? Magpapadala ka ng agent. Papadala mo si Mary Grace Piatos, papadala mo sila Amoy-Amoy, papadala mo sila Andilim, papadala mo. Pagpadala mo, anong gagawin mo? Survey ka muna. Survey muna. Survey. Gaano katagal ang survey na may NPA sa isang school? Sakyan natin yung kabobohan, ha? Sinasakyan ko lang po yung kabobohan ni Sara Duterte na gusto niyang i-interpret sa taong bayan. Sa Makati, may NPA na recruitment. Sakyan natin yung kabobohan. Pinadala si Mary Grace Piato, si Andilim, lahat ng agent. Anong tawag doon? Survey. Tama? Survey. Pagpadala doon, survey, yun ang number 1. Survey muna. Titignan nila kung legit info, titignan nila kung legit na may NPA, titignan nila kung may legit na recruitment. Kasi confidential funds, national threat. Anong gagawin? Mag-i-issue kagad ng pera. Bakit YOLO? Transportation. Bakit YOLO? Pagkain. Bakit YOLO? Hotel. Dapat, nung pinadala mo sila doon sa survey, sa survey mga kababayan, sa survey, kila Andilim, kila Mary Grace Piatos, nag-endorso ka na ng pera. Hindi pwedeng lumakad yan ng walang pera. Wala silang mapakita. Kasi nga, isang beses lang inabot ang 125 million confidential funds kila Chika. Isang araw. Kaya nga, mamaya idudugtong natin. Pangalawa, halimbawa, tumagal sila doon ng 1 week, 2 weeks. Dapat may pondong binigay sa kanila. Pangalawa, babalik yan saan? Babalik po yan sa OBP. May pag-coordinate, pak. Anong balita? Sabihin ni Sara. Sabihin ng namamahala. Ma'am, positive po. May recruitment po ng NPA doon. Ma'am, tama po. Meron pong mga estudyante na nire-recruit po ng NPA para lumaban sa gobyerno. Okay. Tapos na ang survey. Pangalawa, anong gagawin? Planning. Planning. Ano yung planning? Pagpaplano. Paplanuin ngayon kung paano aatakihin yung sinasabi nilang NPA national threat. Magpaplano. Sa pagpaplano po, gagastos ka ng intel. Gagastos ka ng mga gagamitin mo na sa pagpaplano. Gagastos ka ng mga oras dyan ng empleyado. Gagastos ka ng labor. Basta ganon. Pagpaplano. Gagastos ka. Dapat may perang nakapalagay doon. Planning, gumastos ng 500 million, 10 million, halimbawa, 10 million. Pagtapos mo ng pagpaplano, ano pong gagawin? Tapos na yung plano. Anong gagawin? Ano pong gagawin pagtapos yung plano? Tama, si Porte OG.
Pagpaplano, logistics, ilan ang gagamiting sasakyan. And kasama sa pagpaplano, manpower, ilan ang gagamiting tao sa pag-aresto, sinong gagamiting tao sa pag-aresto, ilan ang babayarang tao, ilan ang babayarang confidential agent, kasama yan sa pagpaplano. Sabihin mo pagpaplano, 50 million. Sabihin mo na 50 million. Ngayon, eto na. Anong gagawin natin? Sunod ng pagpaplano, implementation. I-implement mo na. Huhulihin nyo na eh. Huhulihin nyo na. Oh, huhulihin nyo na yung NPA. Sabi nila, huhulihin nyo na yung NPA na nagdudulot ng national threat sa Makati. Oh, implementation. Yun na. May gastos din yun. Sabihin mo lang 10 million. Walang yan sa pera si Sara eh. Implementation. Pagtapos ng implementation, anong sunod? Anong sunod? Yun na. Susunod mo na dyan, padaliin na lang natin, accomplishment. Natapos na. Accomplish! Na-accomplish na nila yung plano. Nahuli nila yung NPA sa Makati. Nahuli nila yung NPA na nagdudulot ng national threat sa eskwelahan. Accomplishment. Magpapakita ka ng nahuli mo. Ayun yung pinag-uusapan po. Ayun yung hinahanap. Yung accomplishment mo, report, nasaan? Ang ginawa niya, ibinigay lang ni La Chica yung papel. Yun na yung accomplishment. Yung resulta, yung papel lang. Isang araw lang, pak. 125, palitan sila. Ayun na yung accomplishment sa isang papel. Aray ko. Ninakaw. Ano pa po ang kaduda-duda? Tama si 40OG. Plan, implementation, and outcome. Eto pa, 40OG. Huwag natin kalimutan. Ano pa? Nabanggit, di ba, yung purchase and rewards. Yung rewards po, alimbawa po, eto na. Yung rewards po, dineploy si Mary Grace Piato, si Andy Lim. Nagawa nila ng maayos yung trabaho nila. Sila mismo ang nakadakip sa mga NPA. Sila po mismo ang nakakuha sa mga estudyante at nakasagip. Bibigyan sila ng reward. Diba? Bibigyan sila ng reward. Yung reward po, halimbawa, 50 million uli. Binigyan sila ng 50 million si Mary Grace Piatos, si Andy Lim. Ang tanong, sa impeachment po, tinatanong siya, bakit mo binigyan ng reward? Eto, wala namang successful operation. Hinahanap po yung successful operation kasi hindi ka nga magbibigay ng reward kung wala kang successful operation. Ba't mo siya bibigyan ng reward? Wala naman siyang ginawa. At kung may ginawa, asan ang ginawa? Ninakaw. Aray ko. Yan po ang process, ika nga, yan po ang process ng confidential operation. Yan po yung nakikita natin sa mga NBI, PNP. Yan po yun. Planning, ano muna, survey, planning, implementation, tapos actual operation, outcome, then rewards optional. Optional yung rewards. Kung talagang magaling, bibigyan mo ng rewards. Optional. Lahat po yan may gastos. Walang problema sa gastos. Ang problema, nasan ang ganong sistema? Wala. Ninakaw. Then, eto na. Kung nagawa nila yon, papasok na si OBP. Ipapasa yan saan? Sa Commission on Audit dahil mandato nila na ipasa ang lahat ng kanilang ginasto sa Commission on Audit. Pinasa po ba yung ganong sistema? Wala. Ang pinasa nila, mga pekeng resibo na acknowledgement receipt. Yun lang pinasa nila. Pinasa nila yon, mga pekeng resibo, dito namin ginastos,
pero wala pong backup documents. Kailangan po may backup documents yan. Hindi puro AR lang, acknowledgement receipt. Wala po. Tinanong, nasan yung plano? Wala po. Nasan yung ginawa nyo operasyon? Wala. Oh. Nasan yung binigyan nyo ng reward? Eto lang. Pero walang event na nangyari. Wala. Paano ang gagawin ng COA? Paano nila malalaman na legit? Ninakaw kasi ni Sarah. Tama si 40OG. Bagsak sa verification. Kasi po, lahat ng dokumentong yan, hindi po payag ang COA as mandate nila sa joint circular. Hindi po sila papayag sa joint circular at nakapaloob yan sa joint circular na if ever suspicious, mysterious, hindi nila mapagtali, magkakaroon yan ng verification sa joint circular. Hindi po nila mapagtali. Hindi po talagang sumasang-ayon. Kailangan i-verify. Nasa mandato yan ng joint circular ng COA. Binerify nila ngayon si Mary Grace Piatos. Binerify nila ngayon ang mga safe houses. Binerify nila ngayon ang mga rewards. Walang verify. Anong pinakita sa kanila? Computer, tree planting. Hindi po verification yun. Hindi po pasado yun. Hindi po ganon. Ang inaanap ng COA ay verification na nangyari yung operation. Aray ko. Kaya wala pong OR, mga kababayan, mga karayuma. Bibili kayo sa Jollibee, bibigyan kayo ng resibo. Pabili nga pong Chicken Joy, large fries, large drink, kahit Monday, pabili ng Sunday. Aray ko. Xi Jinping. Diba? Anong ipapalit sa'yo ng service crew? Thank you, ma'am. Ito po ang receipt nyo. At ito rin po ang pending number nyo. Maghintay po kayo. Ang number nyo is 21. Okay. May resibo kang hawak. Sa bawat purchase po natin, mga kababayan, bilang mga public citizen, nakakakuha tayo ng resibo. Bakit? Pribilehiyo. Mga kababayan, mga karayuma, huwag niyong kakalimutan, ha. Unang-una, mahal ko kayo. Aray ko. Masyado kayong seryoso, eh. Hoy! Mag-like muna kayo! Seryoso kayo, ah! Aray ko. Nakatulala kayo lahat, eh. Umayos nga kayo! Ba't ganun lahat? Nakikita ko kayo sa bawat tahanan nyo, eh. Aray ko. Aray ko. Nakatulala, eh. Galaw-galaw, oy! May istro kayo! Utek, nakatulala lahat, eh. Diba? Sa bawat, karapatan natin yon, mga kababayan. Sa bawat bili natin, pribilehiyo natin magkaresibo. Privilege natin yan. Nasa konstitusyon yan. Sa bawat pagbili mo, may resibo. Isang government official, ginagamit po ang pondo ng taong bayan. Ha? Ginagamit po ang pondo ng taong bayan, wala pong mapakitang resibo. Ha? Kung tayong public citizen, pag bumibili, kumukuha tayo ng resibo. Ang isang government official, hindi po kumukuha ng resibo. Wala pong mapakitang OR. Nagtatrabaho ka sa kumpanya. Nagpunta ka, inutusan ka ng boss mo. YOLO! Yes, boss. Pumunta ka. Saan, boss? Pumunta ka ng Japan. Wow. Yes, boss Mike.
Bakit, Boss Mike? Puntahan mo yung salon natin doon. Tingnan mo ang mga nangyayari doon. Ito ang budget mo. Balik mo sa akin ang resibo. Anong gagawin ko ngayon? Papakita ko yung pinagbilang ko ng ticket. Papakita ko yung kinain ko. Papakita ko yung ginastos ko sa transportation. Automatic, ganun ang gagawin ko. Alam nga naman si Sarah, ganun kabobo. Si Sarah po ba, bobo talaga? Parang sinabi niyang bobo siya talaga. Inamin niyang bangag siya, bobo siya. Diba? Hindi niya naisip maglagay ng resibo. Oh. Sasabihin natin, ignorance? No. Hindi po ignorance. Sasabihin nila, hindi sinasadya? No. Hindi po pwedeng palusot ganon. Bakit? Nung mayor po siya, 400 to 500 million po ang confidential funds. Ano po ibig sabihin nun? Hindi na siya virgin. Aray ko. Tama, mali. Press 67. Hindi na po virgin si Sarah regarding confidential funds. Okay po sana kung ngayon lang siya nagkaroon ng confidential funds. Putik, nung mayor po yan. 400 to 500 million yearly ang confidential funds. Hindi po siya virgin. Kapag inaccumulate or inad natin 1.2 million every day ang ginagastos niya, para saan? Para sa confidential funds sa Davao. So, hindi po siya virgin. Hindi po kailangan palampasin to. Ninakaw niya po. Ninakaw niya po, mga kababayan. Wala siya mapakita sa atin ng report. Ngayon, eto na. Ang mangyayari, ayon po sa aming source, ating itim na kuyukot at pink pototoy, Aray ko. gusto nilang i-twist, mga kababayan. Iti-twist nila na si Gina Acosta at sila Chika ang nagsabuatan. Yan na po ang bagong naratibong gagawin nila. Ididiin nila ngayon si Gina Acosta, ididiin nila sila Chika para ano? Para maligtas si Sarah. Hindi ubra yan. Hindi ubra yan. Bakit po? Kasi po, pag gumagamit ka ng confidential funds, ang may pananagutan po niyan ay head of the agency. Kaya mga bobong DDS, huwag nyo kaming gagu-gaguin. Huwag nyo kaming tanga-tangahin. Ha? Kahit anong gawin yung naratibo na si Gina Acosta yan at sila Chika yan, in the end of the day, si Sara Duterte po ang may kasalanan dyan. Dahil siya po ang head of agency at yan po nakalagay sa konstitusyon.